And thank you po sa lahat na nagpa-participate and of course sa lahat ng participants dito sa ating Zoom natin right now. And lahat naman na familiar din sa akin, diba? Sila Mentor Hanilet, Mentor Gab, yung mga ano ko dyan, mga amiga. Ay, amiga. And of course, sila Mentor Maureen, yung mga idol din natin, sa Mentor Michael. And yes po, I am John Ezequiel Tongko para sa mga hindi po nakakilala sa akin. I'm 18 years old, so dati po akong student pero right now I'm doing the business na po ng full time, no? So medyo masakit yung ipin ko, mentors, and kayo po ay fresh from Mindanao pa. So allow me to share my screen. Mabilis lang po ako. Kumbaga ano po ako, kumbaga para lang tayong nag-uusap dalawa, parang ganun na lang yung ano mo sa ating dalawa. Para tayong magkumparing nagiinuman. Joke lang. So sige po. Share na po. Nakikita na po ba ang screen ko, mentors? Nakikita na po ba ang aking screen? Yes po, Sige pa. Mens. Ayan. So, thank you so much, Mentor Al. So, ako po si Mentor John Ezequiel Tongko, yes. So, ang live po ni Mentor John Ezequiel before po siya mapunta sa I Am Worldwide. Ako po before ay isa lang pong kumbaga sobrang bait na estudyante. Kumbaga, alam mo, si Mentor John Ezequiel, siya yung student na hindi naman matalino. Si Mentor John, hindi siya matalino. Sobrang ano lang siya. When it comes sa schooling, hindi pumapayag si Mentor John na bumababa yung grade niya, and at the same time kapag may mga project kumbaga hindi papayag si mentor dyan na hindi niya magagawa yan kasi kumbaga tayo po ay sobrang tutok din tayo sa pag-aaral, at the same time pinasok din po natin yung pagba-varsity. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, before po kapag varsity ka, meron kang income. Kumbaga ako kasi before, sobrang, alam mo, nung bata ako, sino po dito, no, yung mga bata po tayo, I mean, bata pa rin naman po tayo right now. Pero syempre, nung ano pa lang tayo, mga elementary, di ba, sobrang, kumbaga, nakita natin yung life, yung kumbaga, kung gaano kahirap yung life natin before. I mean, yung life. So, mas maaga tayong namulat. So, dati, sobrang taas ng pangarap natin. Gusto natin maging ganito. Gusto natin, kasi pag tinanong ako sa school, anong gusto mo maging, lagi kong sinasabi, gusto ko maging maging teacher din talaga. Yun talaga lagi kong sinasabi. Gusto ko maging teacher, gusto ko maging professional volleyball player. Kala ko yun na yung dream natin. And of course, dati, sobrang gusto natin makihelp sa family natin, pero dahil hindi tayo capable or wala tayong pagkukunan ng income, so hindi natin siya magawa. Kaya pinasok natin yung pagba-varsity kasi dumating na ako sa point na nahihiya na ako na manghingi ng pera sa parents natin, pang-project, pambaon, kumbaga pambayad sa school, sa mga field trips, sa mga kung ano-ano. Parang nahihiya na tayo sa parents natin. Dumating sa time na nag-varsity tayo para at least, kumbaga, mabigay natin yung pangangailangan natin. Actually, meron ako napundar dyan sa pagiging varsity, iPhone 4. iPhone 4 yung napundar natin. Kumbaga, gustong-gusto ko na talaga na ako magkaroon na ng sariling pera o sariling pagkakakitaan. So, pinasok natin yung varsity pero hindi rin tayo nagtagal dyan. So, at the same time, tambay naman tayo sa gabi. Ganon yung life natin. Kumbaga, student sa umaga, varsity sa hapon, tas tambay sa gabi. So, kumbaga, kung ganyan yung lifestyle ng isang kabataan, isa lang yung ibig sabihin. Sakit siya sa ulo ng magulang. Totoo po yun, no? Kumbaga, isa tayo sa mga sakit tayo sa ulo na dati, anong oras tayo nakakauwi, after kasi natin ng varsity, syempre gusto pa din natin mag-enjoy. So, kaya, nagiging, tatambay pa din tayo. 'Diba? So, of course, ito po yung deepest why po natin. Si Mentor John Ezequiel po, hindi po siya galing sa mayamang pamilya. Pero hindi rin naman siya galing sa mahirap na pamilya. Kumbaga, si Mentor John Ezequiel po ay nasa middle class lang po. Ah, wow, middle class. Kumbaga, nasa middle lang. Kumbaga, kung hindi sakto, madalas talaga kinukulang tayo. Kumbaga, halimbawa, kunyari, kumain kami sa restaurant. Kumain kami sa restaurant, hindi pwedeng magdadalawa kang fried chicken or hindi ka pwedeng umulit. Kumbaga, isa lang, hindi ka na pwedeng umulit. So, sa anim na magkakapatid po, ako po ay bunso sa anim na magkakapatid. Yes po. And then, one thing kung bakit ginawa ko ng mas maaga tong business, kung bakit mas ginusto ko ba siyang gawin. Kasi dahil sa parents ko, mama ko and then yung lola ko, yung papa ko po patay na po siya, 5 years old pa lang po ako.
And then one thing na-realize ko na kumbaga mas masarap makapag-give back sa parents natin at the young age kasi of course ang hirap naman makapag-give back kapag sobrang tanda na nila, no? And yan yung mga pamangkin ko. And ano, paano ba nakita ni Mentor John Ezekiel yung I Am Worldwide? So how I met I Am Worldwide. So bigyan ko kayo ng trivia. Sa anim po na magkakapatid, ako lang po ang hindi in-invite ni Mentor Bisset sa I Am Worldwide. Yes po. Ako lang. Bakit? Naririnig ko si Mentor Bisset. Si Mentor Bisset kasi may sharing din. Sa baba. So naririnig ko siya. Si Mentor Bisset po, hindi niya po ako in-invite sa IAM. Kumbaga, pasaway kasi tayo eh. Parang kung titignan nyo kasi talaga ako before mentors, hindi mo talaga aakalain na gagawin talagang I am. Kasi wala akong ibang ginawa kundi maglaro ng maglaro ng maglaro ng maglaro ng maglaro. Ganun lang talaga ang mindset. Mag-aral, mag-aral, maglaro, maglaro, tumambay, tumambay. Ganun lang talaga. So, hindi ako in-invite ni Mentor Bisset. Si Mentor Bisset, lahat yan, yung magkakapatid na yan, in-invite niya po yan lahat, maliban sa akin. So, kumbaga, noong 2020 po, nagkaroon ako ng interest about sa I Am Worldwide. Makikita mo yung reply dito ni Mentor Bisset, halatang walang tiwala eh. Makikita mo dito. Kumbaga sabi ko, te, pwede ba ako sa IAM? Sabi niya, bakit? Te, pwede ba ako sa IAM? Tinawagan ko pa talaga kasi nakikita ko yung mga post ng mga kabataan. And alam mo, mentors, yung mga pasaway na yan, maniwala ka sa akin, once na nagkaroon ng interest yan about sa IAM Worldwide Mens, totoo yan. Kala niya nagbibiro lang ako nito, tinawagan ko pa talaga siya kasi hindi siya nag-reply. Sabi niya, bakit? Oo, pwede ka sa IAM. Paano gagawin? Aralin mo, training ka. Pero hindi naman ako tinutukan ng mentor best at that time. Kumbaga kasi, nawala na rin ako ng interest. Di ba? Dahil hindi interested yung mentor ko, si Mentor Biset, na turuan ako, hindi na ako naging interested at all. Pero, patype nga ako, mentors, everything happens for a reason. Sige po. Everything happens for a reason. Bakit, mentors? Sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po ako ng bone cancer nung 13 years old po ako. Nagkaroon ako ng bone cancer. And isa sa mga nakatulong sa atin yung Amazing Pure Organic Barley. Yes po, opo. Member na po si Mentor Biz at that time. Ako yung reason kung bakit siya Lulu and Lily. Lulubog and Lily. Tao, ako yung reason kung bakit. Bakit? Kasi sobrang sakitin ko po talaga before. Kumbaga, nung na-hospital ako nung time na yun, active na talaga si ate pero dahil nga na-hospital ako, yun, nawala na naman si ate. So dahil may mga barley doon, sabi ni ate, yung mga medicine ko, as in mentors, ang dami kong tinitik na medicine, nanghihina na yung katawan ko, palagi akong tinuturukan, palagi akong kinukuha na ng dugo dahil hindi ma-find kung anong sakit ko. Eventually, bone cancer. Sabi ni ate, why not mag-take ka ng barley? Nag-take tayo ng barley. Noong July 26 po, 2021, ito po ay pinalayas po ako ng magulang ko. Pangit na term ang pinalaya, siguro sabihin na natin, dinala. Okay, dinala tayo sa atin natin dahil sobrang pasaway na natin. Sobra-sobra na. Kumbaga, syempre pandemic to. Syempre gustong-gusto natin makalabas, gusto natin makapaglaro ng volleyball, tama? So, napunta po ako sa bahay nila Mentor Bisset and birthday ko po to mismo. Birthday ko mismo to. Bakit ko sinabing everything happens for a reason? Kasi dito na pala magi-start yung I am journey ko. Sabi ni Mentor Reset, why not mag-I am worldwide ka? And sa mindset ko, gagawin ko tong business not just because I want, but gusto ni ate. Baka kasi ikaw, at pwede ko bang malaman bakit mo ginagawang I am? So, yun kasi yung mindset ko noon eh. Tumagal yung mindset ko na ganun eh. Na kumbaga, gagawin ko lang to dahil sinasabi ng ate ko. Gagawin ko lang to alang-alang kay ate, kay Kuya Jeremiah. Alam nyo, dahil ganun yung mindset ko, ang tagal kong maka-adapt sa system ni IAM. Ang tagal ko na, ano mo yun, ang tagal kong makuha kung ano ba talaga yung purpose ko. Hindi ko malaman-laman kasi nga ginagawa ko lang naman to dahil nga gusto lang ni Mentor Bisel. Marami nagtatanong sa akin, paano ako na-activate sa I Am Worldwide? Paano ako na-activate? Mentors, in-expose po ako ng in-expose ni Mentor Bisset sa mga kabataan. Kumbaga, sa lahat ng mga kabataan na pinakausap niya sa akin, true call pa yun kasi nga that time is ano siya, hindi pwedeng ano, 'di ba, face to face. Kumbaga, true call, pinakausap ako sa mga kabataan and doon ako naganahan. Sabi ko, isa lang ang pumasok sa mind ko nung time na yon. Sabi ko, kung nagawa ng mga kabataan na pinakausap sa akin ng Mentor Bisset, kayang-kaya ko din.
Ganon din ba yung mindset natin, mentors? Kapag, or baka mamaya may pinapakausap sa inyo, tas feeling nyo na ano kayo, kino-compare kayo ng mentor nyo. Baka may ganun sa inyo Dapat mentors, kapag may mga ganun ginagawa sa inyo yung mentor, kumbaga pinapakausap kayo sa kapwa mentor na nakaka-achieve na sa business, dapat nai-inspire ka. So, ganun po ako, na-inspire po ako, kaya ginawa ko po yung business. So, ito po yung angel mentor ko. Walang perfect na angel walang perfect na mentors. Kahit ikaw, panigurado, nagkakamali ka din. So, ito po yung angel mentors ko. I'm very grateful. Why? Kasi ito yung mga taong hindi sumuko sa akin. I mean, ako mentors, kung kilala nyo na ako before, sobrang mahihiyain ko po talaga. Yes po. And sobrang mapili ko po sa taong sasamahan talaga. Kumbaga, si Mentor John Ezekiel po, pag hindi mo kinausap yan, hindi rin kita kakausapin. Ganun po. Oo. Kumbaga, sobrang nonchalant ni Mentor John Ezekiel, hindi na lang talaga halata ngayon. Dito sa I Am Worldwide, hindi lang talaga baguhan baguhan ng life, kumbaga baguhan din talaga ng attitude. So, eto yung mga taong nagtiis sa ugali ko. Kumbaga kahit ayaw na ako ng lahat. Pero etong dalawa na to, grabe, sobrang magtiis sa ugali natin. And always remember na yung mentor mo, kakampi mo yan palagi. Okay? So, grateful tayo sa buhay nila, mentor. Ito po ako nag-start. I started sa ganitong business ng part-time. Nung nag-start ako as a part-time kasi nga nag-aaral pa ako that time. Kasi ang mindset ko, kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral. Pero mentors, believe it or not, sa anim na magkakapatid, ako lang po yung hindi tapos ng pag-aaral. Pero mentors, ako po yung capable kumita ng 5 digits in a month nang hindi sobrang pagod. Yes po. And yung mga kapatid ko, nakatapos sila ng pag-aaral, alam din nila and aware din sila. Bakit? Kasi mentors, hindi naman in line yung natapos nila sa pag-aaral. Kumbaga, ako po, doon ako na open mind na sabi ko, okay. Kumbaga, sabi ko, ayoko na aasa ko kay mama. Kung may opportunity na possible na makapagpabago ng life ko, bakit hindi ko gagawin? Bakit hindi ko tatrabahuhin? So, noong time na to, mentors, sabi ko noon, sasabay ko siya, pero mentor, sabi ko, kung kaya kong itodo right now, at babalik ako ng pag-aaral at the age of 22 kasi may time and financial freedom na ako, mas masarap. Tama, mens? Kumbaga, ang sarap kaya sa pakiramdam nun. Sabi ko, eto yung time na sabi ko part-time and sobra akong nahirapan kasi mentors kasi ako may ugali ako na hindi ko talaga siya kayang sabay kasi ano bang tawag doon? Yung sobrang galgal ako. Kumbaga, iniiyak ko. Kumbaga, pag sabay-sabay na yung mga kailangan, trabahuin, umiiyak na talaga ako. And, aminado naman ako na meron akong attitude na, manyana habit talaga. Aminado naman ako. So, sabi ko, magde-decide ako. And, eto po, nag-full time ako kahit ayaw ng parents ko. Alam mo kung bakit ayaw ng parents natin? Kasi hindi niya naiintindihan kung anong ginagawa mo. Do you agree? Kung ikaw may mga negative ka, nakakilala or sa bahay nyo may mga negative kang nakakasama, kumbaga okay lang 'yan. Pa-type naman ako, okay lang 'yan. Kumbaga bakit siya okay? Kasi mentors, ibig sabihin lang hindi nila naiintindihan kung anong ginagawa mo. Ikaw nakakita ng negosyo, kumbaga, panindigan mo. So ito po nung nag-full-time ako, again, wala pong pumilit sa akin na mag-full-time. Ako po, nag-decide po ako na mag-full-time po talaga in my own. Bakit? Kasi gusto ko po na itodo si I Am Worldwide para at least mas mabilis kong mabigay yung pangangailangan ng parents ko. So nag-full-time po ako, umalis po ako sa comfort zone ko kasi sabi ng mentor ko sa akin, walang growth sa comfort zone. Yes. Kung nasa comfort zone ka, wala talagang growth. Kumbaga, hindi mo makikita yung potential mo or hindi mo malalabas yung potential mo. Kaya po lumabas po ako sa comfort zone ko, nag-full time na tayo. And eto mentors, no? Ah, eto sa negosyo na ginagawa natin, mentors, ang daming nagjo-join dito. Tapos kapag hindi nakitaan ng resulta agad, mag-quit. Kung ikaw, bago ka pa lang sa negosyo, lagi mong tatandaan ang unang resulta mo sa negosyo ang pagbago ng mindset and attitude mo. Dito sa negosyo, mentors, kailangan mabago ng mindset and attitude mo kung gusto mo talagang kumita ng malaki. Yun laging sinasabi sa akin ng mentor. Kung hindi mo kayang baguhin yung attitude mo, hindi mo kayang baguhin yung buhay mo. Sabi ng mentor ko sa akin. So, sa akin, I need to change my mindset and at the same time, yung attitude ko.
Ano ba yung attitude, the way you look at things. Kaya baka mamaya pag may mga nangyayari pa rin sa'yo, grabe ka mag-react. Grabe ka, OA ka mag-react, kumbaga. Kumbaga, kailangan baguhin muna natin yung mindset natin kasi mindset is everything. Lagi naman sinasabi, alam ko gasgas na, pero totoo po yun, mindset is everything. Ito lang po, no, sabi ko, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Alam mo, mentors, once na kinukommit mo yung life mo kay Lord, kumbaga, wala ka eh. Hindi mo makikita yung failure eh. I mean, wala talagang failure sa negosyo, tama? Ang failure pag nag-quit ka. Eto, mentors, lagi kong sinasabi to, lahat ng gagawin ko, lahat ng ano ko, i-commit ko to kay Lord. Kasi alam ko, kapag kinumit ko to kay Lord, wala akong talo. And eto, business expansion in Baguio, alam mo, nakakatuwa ito. Ito pong business expansion sa Baguio, mentors, hindi akin to. I mean, sumama lang ako dito. Kasi gusto ko mag-pioneering sa Baguio. Pero alam mo, mentors, thank you Lord, no? Kasi kakauwi ko lang, galing expansion din sa Mindanao, hindi ko na nasama dito. Pero grabe, nakakatuwa grabe si Lord. Kaya niya to pina-experience sa akin kasi darating yung time, ako yung gagawa na ito sa grupo ko. Nagstay po tayo sa Mindanao for almost 15 days. And sa next balik, hindi ko alam kung gaano katagal. Pero grabe, kaya ko to pinagdaanan. Ito yun eh. Ito yun eh. Kumbaga, oo nga no. Grabe, nare-realize ko right now. Bakit? Kasi mentors, sa 5 months na to, wala akong na-build sa Baguio. Wala akong na-build sa Baguio. Puro lang direct, pero wala akong na-build. Akala ko walang nangyari sa akin. Akala ko yun akala ko walang nangyari sa akin. Akala ko, anong nangyari sa akin? Parang nagsayang lang ako ng oras. Hindi pala. Maiintindihan mo pala kapag ikaw na mismo yung gagawa sa leader mo. Ibig sabihin pala kung bakit ko ito pinagdaanan, yung mga pinagdaanan ko dito sa Baguio kasi darating yung time, eto, yung nangyari sa akin sa Mindanao is mangyayari din pala. Kumbaga, lahat ng mga natutunan ko dito sa Baguio, apply ko pala to sa grupo ko. So hindi siya useless. Kaya kung ikaw may ginagawa ka right tapos hindi mo nakikitaan ng resulta, wag mong antayin mo, magugulat ka. Kaya mo pala pinagdaanan yung mga bagay na yun kasi may apply mo pala yon sa grupo mo, sa sarili mong grupo. Diba? So, grateful kasi na-experience natin to. Hindi na tayo nahirapan ng Mindanao. Kumbaga, yes, mahirap. Pero, kumbaga, meron na tayong mga nai-apply. Yung mga sulat-sulat, pabaliktad, yung mga ganon. Dito ko natutunan magsalita sa harapan, magsalita sa maraming tao. Diba? So, ito po, nag-jubel activity din po tayo. Ito po yung mga small wins natin, no? Ito, mga 15 years old ako. Ito, iPhone 15 to, iPhone 15, iPhone 11 to, first kong nabili sa IAM Worldwide. Sariling pera natin. Ito yung mga lati lang sinasabi sa atin. And of course, nakakapag-grocery. Again, sabi ko mentors, di ba? Yung parents ko is negative about the IAM Worldwide, lalo na nung nagpo-full time ako. Sobrang negative niya. Pero, alam mo, mens, kapag negative yung mga nasa paligid mo, pakitaan mo ng resulta. Yes. Kailangan mong remusulta. Bakit? Kasi concerned sila sa'yo. Concerned sila na walang mangyari sa'yo. And of course, wag ka naman papayag na walang mangyari sa'yo. Okay? Pwede ba ipangako mo sa sarili mo na gagawin mo to si I am worldwide at may mangyayari sa'yo at hindi ka papayag na walang mababago sa'yo? Sige nga, i-promise mo yan sa sarili mo. Kasi kung may negative dyan sa paligid mo, mens, i-push mo na magkaroon ka ng resulta. Kasi in the long run, pag nagkaroon ka ng resulta, hindi na magiging negative yan. Isa yan sa susuporta sa'yo. So, kumbaga, nabibilan natin ng bagong cellphone yung parents natin, nakakapagbigay tayo ng grocery, pambayad sa bills, pati right now, nakakapagbigay tayo, consistent po yan, monthly, nagbibigay tayo sa parents natin. And thank you, Lord. Diba, yung mga dati na hindi natin, parang pangarap lang natin before nung bata tayo. Kasi, alam mo, nung high school ako, gusto kong tulungan yung parents ko, pero dahil hindi tayo capable or wala tayong source of income, hindi natin magawa. Thank you, Lord, kasi nagawa dahil merong I am worldwide. Itong iPhone 11, neto lang po, February 1, ay hindi, February 4. Oo, bumili po tayo ng iPhone 15. Fully paid po. Yes, dahil po yan sa I am worldwide. Thank you, Lord, no? So, yung mga ganung bagay na dati, kumbaga, hirap na hirap tayo mabili. Kasi, siya kumbaga, yung mga gusto nating mga bagay na mabili before, na hindi natin mabili kasi nga, wala naman tayong pera,
Pero dahil sa I Am Worldwide, no, kayang-kaya ng bumili. No? So, bumili tayo ng iPhone 15 and may pinaplano tayo na bilhin. Hindi natin alam. Baka end of this month, makabili tayo ng next natin na bibili na magagamit natin sa negosyo. Okay, no? So, tandaan mo, mentors, whatever you do, do it for the glory of God. Lahat ng gagawin mo, do it para kay Lord. Okay, tandaan mo, hindi mo ginagawa yung I am worldwide para sa mentor mo. Ginagawa mo siya para kay Lord. Okay? So, ito po, no, hindi na din to updated. Matagal-tagal na din to. Kumbaga nakakapasok tayo sa top aces. Dito lang tayo nakakapasok before. And thank you, Lord, kasi one of the top kumbaga, one of the awardee tayo this coming LOC, top yet. Thank you, Lord. Nakapasok tayo doon. Top 18 ng League of Champion last year. Top 18 po tayo. Hindi natin alam kung ano ang top natin. And this, nakakahit tayo ng mga incentive. And eto po, no. Ito po. Ito po yung, kumbaga, dati pangarap ko lang to. Lagi kong sinasabi to kay Mentor Ikay. Mens, papasok ako sa top. Nahihiya na ako kay Up Ikay. Kasi buti nga si Letter Ikay din sinasabi, Ezekiel, kumbaga paulit-ulit kang na papasok ka, hindi ka pa rin nakakapasok. Pero this time, no, pangarap kasi natin to before eh. Kumbaga yung makapasok sa top, kasi alam mo, gustong-gusto kong gustong-gusto ko makapasok dito kasi pag nakapasok ka dito, wala lang. Hindi wala lang. Kumbaga, siya, it's recognition para sa mga kabataan kasi may recognition para sa mga kabataan, no? Kung ikaw kabataan ka, dapat, kumbaga, wag ka papayag. Kumbaga, kung right now hindi ka pa nakakapasok, dapat i-goal mo makapasok ka dito. Kasi, mentors, ah, iilan na lang yung mga kabataan right now. Kumbaga, na lang, kumbaga yung pagpasok dito sa Top Yep, hindi na siya kagaya before na sobrang hirap. Ang pagpasok sa Top Yep ng IAM, na lang siya, basic. Wow, basic. Kumbaga, na siya, possible na. Diba? Ito, no, sa mga yep na nasa Eagles, ito, kumbaga, possible na siya sa atin. No? So, kumbaga, nag-top 5 tayo, nag-top 1, nag-top 2. Diba? So, ito po yung first training natin sa IAM Worldwide. Kumbaga, ito yung mga bagay na dati lang, sobrang kasi ako pag may training, na-try ko po, mentors, 1 month training. Oo. Sino yung mga nakasama ko dito? Si Mentor Arlene. Andito ba si Mentor Arlene? Sila Mentor Cecilia, nakasama ko to. Parang lahat ng training. Nung sa pa lang yung kakabalik pa lang ng office, yung mga training sa office. Mens, araw-araw ako dun. Araw-araw kami dun. Oo, inaabot kami ng ilang oras. Lalo na pag si Mentor Jonathan Capili. Ay, gustong-gusto ko yan. Kasi anong oras uwi namin yan? So, sure na 12:00 ang uwi namin. Oo, kasi alam mo, lagi ko lang binivision na darating yung time magiging trainer din tayo ng office and it will happen. No? Kumbaga nangyari na siya. So, pero alam mo, mentors, bigyan ko kayo ng trivia. Nung December 9, hindi ako sapphire. Dineclare na, ang company na mismo nagsabi na, hindi, sapphire ka na. No? Pero thank you, Lord, no? And ito po, sample income. Noong September 2024 po, 40,000. Ito yung mga bagay na dati hindi natin ma-experience, akala natin hindi siya possible. Noong October, 47,000, hindi man siya lumalaki siya, no, paunti-unti, pero thank you, Lord, kasi before hindi naman natin to nararanasan pero dito sa I Am Ready, possible, no? Ito po, no, November 2024, 54,000. And ito po, noong December is 275,000. Grabe lang. Bakit? Kasi sa mga nagtatanong, ang dami nagtatanong sa akin, wala naman sa I Am Worldwide. Bakit ang I Am Worldwide yung pinili mo? Kasi lahat ng mga possible na hindi ko, kumbaga, mga bagay na hindi ko magawa before, kumbaga, lahat ng imposible mangyari sa akin sa labas, dito sa I Am Worldwide, posible. Ito yung mga income, grabe, no? Thank you, Lord, kasi possible talaga dito sa negosyo. Kaya ikaw, tayo, kumbaga, mas maging aggressive tayo, lalo na right now. Kasi grabe yung mangyayari sa I Am Worldwide. Sila, kami ni Mentor Biset, lagi kami nagbabaliwan ni Mentor Biset na grabe yung mangyayari sa I Am. Iba, sabay tayo. Kumbaga,
itodo mo, iisang tabi mo lahat ng mga bagay na hindi nakakatulong, itodo mo. Kumbaga sabi nga sa akin ng Mentor Vicent, iwasan mo ang kakaimo kasi kakaimo mo, dyan ka tatagal. Gusto mong mag-sports car pero kung lagi kang nag-iimo, walang mangyayari. Alam mo naman ang mentor ko, sobrang dominante ng mentor ko. Kumbaga yun yung lagi nire-remind sa akin ng Mentor Vicent na walang matutulong sa atin ng pag-iimo. Lagi niya sinasabi, kung nahihirapan ka right now, humataw ka. Kung napapagod ka right now, humataw ka. Kung kung hindi mo trip gawin si I am, humataw ka. Lalo na down ka right now, lalo mong hatawin si I am. Kasi si Mentor Biset po, kay Mentor Biset ako na ano kapag sobrang down ako, lalo kong hinahataw si I am. Bakit? Mentors, nung down na down si Mentor Biset sa I am worldwide, lumabas si Mentor Juliet. Yes, men. Sa mga hindi nakakaalam si Mentor Bisset, nung down na down siya, yung ayaw niya nang gawin sa I Am Worldwide, ginagawa niya pa din. Doon lumabas si Mentor Juliet. Diba? Kasi doon lalabas yung alas Kasi it's a test Kapag down na down ka, it's a test. Kasi mens, test yan sa'yo ni Lord. Tsaka niya ibibigay. Sabi nga, di ba, pag malapit ka nang mamigay, tsaka niya ibibigay. One of the 500 circle of half a million circle na rin po ng company. May mga edit ako neto. Grabe lang. May papakita ko sa inyo mamaya, mentors. Eto, malapit na po tayo mag 1M. Thank you, Lord. Onting-onti na lang. So, thank you, Lord, no? Ito po, Team Relentless USA. Hindi na to updated kasi marami na sila doon. Alam ko nagpa-planning tong mga tong mag-event sila doon, no? Sa USA. So, Team Relentless sa USA, sa Pilipinas. Meron na rin tayo sa Mindanao. Padami ng padami. Alam mo yun sa Mindanao, mens? Ongoing, grabe. Lumalaki sila ng lumalaki doon. No last month, nag-banding kami, nag-outing kami with the team. Grabe, sobrang sarap tulungan kasi grabe yung determinasyon, grabe yung puso sa paggawa ng negosyo. Ganon kasi siya, mentors Pag gagawin mo yung negosyo, dapat nasa puso mo talaga siya. Alam mo, enjoyin mo lang. Kumbaga, pag ginagawa mo yung negosyo, ano lang siya, i-enjoy mo lang talaga siya. Oo, kasi pag hindi mo ina-enjoy yung negosyo, pag hindi ka nag-enjoy sa negosyo, mapapagod ka talaga Kaya kailangan enjoyin mo siya. So, ito, law of attraction. Dati nag-a-attraction lang tayo. And sabi dito sa Mark 11:24, sobrang favorite ko tong verse na to. Sabi niya dito, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Okay, Mark 11:24. Ito yung mga commute days natin. Ito yung mga bagay na sobrang ano sa atin mga price. Kumbaga, ito yung walang ito, yes. Ito yung mga bagay na masakit. Yes, masakit balikan. Pero ito yung mga bagay na nakakapag na unti-unti nakikitaan mo na ay nako, may nangyayari talaga. Kumbaga totoo na pag ginawa mo yung best mo, pag binigay mo yung best mo, walang imposible. Alam mo ito, mentors, ito yung mga time na hirap tayo sa negosyo. Kumbaga, hindi natin alam kung para sa atin pa ba to. Ito na yung time na dapat pumapasok na sa isip ko na bumalik na lang ako sa bahay kasi mas okay sa bahay. Nababasa ka ng ulan, nagko-commute ka, ang dami mong bit-bit na malenta, kinakain mo chicharon sa bahay naman namin, never ako nakaranas nun. Tama, pero ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng ikwento sa pamilya mo. Hindi mo pwedeng ikwento. 'Di ba? Kasi bakit? Kasi ano mo siya it's a part of the progress. Kung ikaw right now nahihirapan ka, napapagod ka sa ginagawa mo, kumbaga napapagod ka kasi feeling mo wala naman nangyayari, ang mindset ngayon lang 'to. It's a part of the progress. Sabi nga 'di ba, kumbaga sabi nga sa training, dapat hindi mo gustuhin yung resulta lang ng mga mentor. Dapat gustuhin mo rin kung ano yung pinagdaanan nila. So ako naintindihan ko kasi mentors once na napagdaanan mo, kumbaga naintindihan mo na dito sa negosyo may pagdadaanan ka talaga, hindi ka susuko. Kailangan lumalim na kumbaga kailangan lumalim ng yung understanding mo sa negosyo, kailangan lumalim ng foundation mo, kaya napaka-importante na nagte-training tayo palagi. Okay? So, ito yung mga bagay na yun na sabi nga ng mga mentor, babalikan mo na lang yan, babalikan mo na lang yan. Itong mga to, ang nakakaalam lang nito sila Mentor Ikay, Mentor Step, Mentor Biset, Mentor Jeremiah, sila lang. Kasi, alam mo yun, bigyan ko rin kayo ng tips. Mentors, kapag nahihirapan ka sa negosyo, hingi ka advice sa mentor mo, kumbaga sa upline mo, sa top mentor. Pag nahihirapan ka sa negosyo, huwag ka manghingi doon sa pakaparehas mo na nahihirapan din. Bakit? Kasi baka mamaya nahihirapan ka tas manghingi ka ng advice doon sa hindi nag-IAM,
'Di ba? Baka hindi kayo magkaintindihan. So, sabi nga, laging kay mentor. No, ganun kasi ako eh. Kumbaga, pag nahihirapan ako sa business, kay mentor ako lumalapit at the same time kay Lord. Bakit? Kasi, ano siya eh, kailangan eh. Sabi nga, mentor pitch, if you are down, go up. If you are up, go down, sabi ni Mentor Pete. So, kumbaga, kay mentor ka lang palagi, no? Kapag nahihirapan ka. So, thank you Lord kasi tapos na po itong sumpa na ito. Magko-commute. Kasi one of the car achiever na rin po tayo ng company. 17 years old. Ito yung lagi kong dinideclare. 17 years old, maglalabas ako ng sarili kong sasakyan. And it will happen. Lahat talaga walang imposible kay Lord, no? And alam nyo, mentors, kasi 9 months na si Machu. Eh, isang taon na pala to. Expired na ba yun, Mens Ikay? Kumbaga, 9 months na pala to si Machu. Sipin mo, yung provision na binibigay sa atin ni Lord, grabe, 9 months na tong si Machu. Never na delay si Machu. Kasi ang mindset po, kapag naglabas ka ng sasakyan, advance. Yun yung napasa na mindset sa akin ng mentor ko. Ang mindset, kapag naglalabas ng resulta, ang mindset, advance ka palagi. Kailangan advance, advance, advance. Kumbaga, kailangan in the next month, may provision na agad. Alam mo, mentors, nung nilabas ko to si Machu, ano siya, walang-wala ako, mens. Kumbaga, walang buffer, lahat wala. Kumbaga ginapang talaga natin. Alam mo, share ko din. Alam mo, before kasi, ang hirap na ata si Mentor Biset kakapush sa akin maglabas ng sasakyan. Kasi nga, means takot na takot ako eh. Kaya baka ikaw, pinaglalabas ka ng mentor mo ng sasakyan, tapos medyo natatakot ka pa. Okay lang yan. Feelings yan eh. Kumbaga, valid siya. Pero dapat kailangan lakasan mo loob mo, mag-take risk ka. Bakit? Share ko sa inyo, mentors. Bakit napaka-importante na ilabas mo yung first car mo sa ginagawa mo negosyo? Una, mentors, magagamit mo sa negosyo mo, masasakay mo yung leader mo. At the same time, lalabas yung potential at lalaki yung income mo. Bakit? Nung wala pa po si Machu, nung hindi ko pa nilalabas yung first car ko, umi-income ako ng 5 to 10K. Ay, hindi eh. Hindi nga 10K, 5 to 8K. 5 lang. Sa fix na yon. Ganun lang yung income ko, monthly. Kumbaga, ganun lang yung income. Bakit? Wala namang pressure eh. Wala namang responsibility eh. Pero nung lumabas si Macho Mens, Diyos ko, thank you Lord. Bakit? Kasi 30K, 40K, 50K, 275,000. Alam mo yon, yung mga ganong bagay na, alam mo Mens, wag ka matakot, kasama mo si Lord pag naglabas ka. Oo, paano ba yun? Paano ko ba aanuin? Mens, pag naglabas ka ng sasakyan, tandaan mo, hindi lang naman ikaw yung kikilos dyan. Kasama mo si Lord. No? Kasi, alam mo, kayang-kaya eh. Kayang-kaya. Ngayon, kala ko dati, sinasabi ko pa dati, wala, nasasabi mo lang yan, Mens, kasi kaya mo na. Hindi, Mens. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya mong mag-monthly ng sasakyan. Yes, para lumaki yung grupo mo, para lumaki yung income mo. Kasi pag hindi ka naglalabas ng resulta, hindi rin lalaki ang income mo. 'Di ba? Sabi nga ng mga mentor 'yan. So, kailangan lakasan ng loob, ilabas mo yung sasakyan mo. Kailangan 'wag kang matakot kasi lalabas yung potential mo diyan. Okay? So, eto po no, dahil diyan may naging car achiever na din ng under ng team natin. Eto mens no, kasi kung ano yung vision mo, yun yung mapapasa mo din sa leader mo, sabi nga, 'di ba? So, kumbaga ito no, car achiever maker. Meron palang ganun. Kumbaga, meron na rin po car achiever under ng team. And thank you Lord kasi alam ko may madadagdag na. Malapit na malapit na. Oo. Malapit na may madagdag dito na isa. And alam ko malaki din yun eh. Kumbaga, si Machu. Ay, kailangan na talagang palitan si Machu. No, thank you Lord. Malapit na rin magkaroon ng kapatid yan si Machu. And of course, ito yung journey hitting sapphire natin. Grabe no, tapos na yung right side. Oh, tama, tapos na yung right side. Pero, ito po, December 26, December 27, tapos na talaga yung right side. Parang first week pa lang, tapos na yung sapphire sa kabila. Pero yung kabila po, all organic. In just one day, natapos po natin yung
sapphire po natin, binigay ni Lord. Kaya kung ikaw nag-hit ka ng sapphire, kung feeling mo imposible, kayang-kaya po. So ito po, no, Sapphire Elite Executive at 18, and I'm so excited na sabihin na na-hit ko ang first million ko ng 18 din. Grabe, no? Kasi, alam mo yun, nakikita ko lang ito kala Mentor Hannah before, yung um, 18 nag-car achiever, 19 millionaire circle, millionaire maker. Thank you, Lord, no? So, walang imposible kay Lord. I-hit natin yung ano, kumbaga, i-hit natin yung sino po may team invite sa Jensan. Ako, may team ako sa Jensan. Mamaya tayo mag-usap. Na-distract. Kumbaga, ito po ay ano, thank you, Lord, kasi possible din talaga sa atin. No, ito, meron po tayong team na nagsapar na din po, and ito, may mga pasabog to. Kailangan tong sabayan tong mga to. May pasabog to, no? Thank you, Lord, kasi dalawang Sapphire Elite under na organization. Ito means, no, kailangan dito sa negosyo, focus ka sa growth mo. Wag mong tignan yung mentor mo kapag ginagawa mo yung negosyo. Wag mong tignan yung taong nag-invite sa'yo. Tignan mo yung sarili mo pababa. Dapat hindi ka papayag nang hindi ka nagle-learn about your business. Kasi tandaan mo, negosyo mo to. Dapat meron tayong sense of ownership. Okay? Kumbaga, ikaw, pangalan mo yung nakapangalan sa online account mo, si mentor mo, guide lang yan, pero ikaw pa rin yung aaral sa negosyo mo. So, kumbaga, focus ka sa growth mo, mas mag-focus ka sa growth mo, kasi tandaan mo, kapag nakita mo yung growth mo sa negosyo, to be follow yung malaking income. Delayed gratification, pag alam mong hindi nakakatulong sa negosyo, hirap na hirap ako dito before, mens. Pag alam mong hindi pa nakakatulong sa negosyo mo, magtantan ka muna. Kumbaga, isang tabi mo muna, lalo na kasi minsan alam na natin di makakatulong pero ginagawa pa din natin. So kumbaga, delayed gratification, and always connect to your mentor kasi tandaan mo, your mentor is your ally. Oo, kakampi mo palagi ang mentor mo. Be teachable kasi tandaan mo, ang sarap tulungan ng taong willing matuto. Okay? And of course, always connect to the source. Lagi ko itong sinasabi. Ang live natin is para siyang pelikula. Si Lord yung producer, yung mentor mo yung director, ikaw yung artist. Okay? Parang ganun. So ikaw, as an artist, tapos ang director mo yung mentor mo, tapos ang producer mo si Lord, humiling ka ng malaki. Kasi sa pelikula, once na artist ka, walang hindi kayang ibigay sa'yo ang producer. Ganon din sa life mo si Lord. Kung alam mo na si Lord ay yung producer mo, humiling ka na ng malaki. Bakit? Kasi walang hindi kayang ibigay sa'yo si Lord na mas malaki. Kaya lakihan mo pa. Mas lakihan mo, huwag kang matakot, huwag mong limitahan yung sarili mo. Kasi tandaan mo, ibibigay ni Lord lahat ng gusto mo sa perfect timing. Ngayon, kung hindi ka humiling, kung yung maliit, pinagdududahan mo si Lord na kayang ibigay sa'yo, malabo talaga. Kaya kailangan hilingin mo na malaki. Okay? Dream big, but if you believe in God, dream bigger. Lagi kong sinasabi, mangarap ka ng malaki, pero kung naniniwala ka kay Lord, mas lakihan mo yung pangarap mo. Mentors, may i-share lang ako sa inyo. Kung gaano ka-importante yung vision board. Nakikita po ito? Nakikita po? This is January 23, 2024. Ginawa ko po itong vision board na to. Nakita niyo po yung mukha ni Mentor John Ezekiel. Mukha bang healthy? Mukha bang healthy si Mentor John? Hindi. Kasi that time, mens, down na down ako sa I Am Worldwide. Yes, down na down po ako. Pero dahil sabi ng mentor ko, gumawa ka ng vision board mo. O, nakalagay dito, may 2024 goal board. Alam niyo po ba, mens? Almost lahat po ng nakalagay dyan, nakuha na po natin. Tayo po ay 500 circle na po. Tayo po ay nakabili na po ng iPhone 15. Tayo po ay naregaluhan na po ng Fossil Watch. Asan na ba yun? Yung Fossil Watch. And one of the Sapphire Elite Executive na din po ng company and a car achiever. Napaka-importante na meron kang goal board. Sino po yung may mga goal board? Kasi minsan, baka sabihin mo corny. Pero mens, totoo. Possible. Possible to. Kumbaga, pag meron kang goal board,
50 or sabihin na natin parang 80% ng pangarap mo tapos na. Kasi mentors, baka kaya hindi mo nakukuha yung target mo kasi wala ka namang tina-target talaga. So, kailangan mayroon kang goal board kasi mentors, yan yung magiging drive mo at alam mo kung ano yung mga gusto mong makuha. No? Ito po ay January 2023 and right now may mga new set of goals na tayo na tina-target. So ayun lang mentors, I hope na na-inspire ko po kayong lahat and to God be all the glory. Thank you so much again. Again, I'm John Ezekiel Tongko and I am worldwide. Ayan, grabe. Bigyan naman po natin ng milyong-milyong palakpak. Virtual clap ang speaker natin. Grabe, sobrang idol ko tong taong to. Ibang-iba na siya talaga magsalita. 'Di ba? Kumpara nung dati. And sobrang nai-inspire talaga ako kasi mas bata pa siya sa akin. Na-inspire ba kayo mga mens? Kindly comment yes kung ikaw ay na-inspire. 'Di ba? Okay, so, ayan, before tayo mag-picture, i-award ko na muna yung certificate. And habang ina-award ko yung certificate, mga mens, kung may mga questions po kayo, pwede nyo na pong i-type dyan para po matanong natin. Okay lang ba, Mentor Jan Ezekiel, may question and ano lang tayo, kahit saglit lang. Yes, Mens, Pwede, go. Mens. ayan, sige po. Okay, so isip na kayo ng mga katanungan, di ba, para po masulit natin yung ating speaker. Okay, so ito na yung iyong Picture, men's picture muna tayo. Yan, ako na mag-picture. Yan, thank you Thank so much, Mentor John Ezekiel. Very, very inspiring testimony. Grabe, no? Ang galing. Ng top 1, yep. Okay. 1, 2, 3, picture mens. 1, 2, 3. Yan. Tayo pong lahat, Rising Eagles, Dominators. Okay. Sige, mens. Labas sa camera para maganda ating picture. Okay. V-sign. Saan na iba? Okay, 1, 2, 3, smile. Isa pa, 1, 2, 3. Yan. Thank you so much, Mentor John Ezekiel, sa napakagandang sharing ng testimony. No, siguro ako na una magtatanong, Mentor John Ezekiel. Congrats sa lahat ng um, achievements mo. We are so proud of you. Ang galing, no? 2024 ba yun? Yung gumawa ka ng dream board, yung huling sharing mo. And halos lahat ng yun. During that time, down ka. Pero ang question ko is, what made you not quit despite dun sa mga lahat ng pinagdaanan mo? And do you think it is worth it na pinaglaban mo yung pangarap mo? Yan lang. Thank you so much. Ayan, so thank you so much for that wonderful question. Alam mo, Mens, noong time na yun, uy, baka maiyak ka, hindi. Noong time talaga kasi na yun, Mens, ang daming nangyari sa buhay. Parang ano kasi, ang tagal kong hindi nag-mover. Sino yung relate? Ang tagal hindi nag-mover. Ang tagal kong hindi nag-mover that time. And nung nasa Baguio ako, Mens, hindi talaga ako mover. Tapos parang sobrang down na down ako nung time na yun kasi feeling ko walang nangyayari, feel ko parang para sa akin ba to? Sinama na lang talaga ako ni Mentor Biset noon kasi sabi niya gawa ka vision board tapos meron alam mo yon mens na parang sabi ko nun parang ano siya wala nangyayari pero at my back of my mind sabi ko noong time na yun, grabe na yung sacrifices na binigay ko sa IAM. Kumbaga wala na akong babalikan. Kumbaga kung babalik ako sa pag-aaral, hindi ko nga alam kung makakabalik ako kasi hindi ko na alam kung nasan yung mga requirements na kailangan. Kumbaga hindi ko na din talaga alam. Kaya sabi ko noong time na yun, grabe na yung sacrifices um, na nabigay ko na sa IAM. Grabe na yung mga pinagdaanan ko sa IAM. Doon pa ba ako susuko? Do'n pa ba ako titigil? Do'n pa ba ako hihinto? And then, nire-remind ko palagi yung sarili ko nung time na yun. Sabi ko, lagi ko nire-remind yung sarili ko na kailangan ko talaga 'tong pagdaanan. I know na yun yung part na sinasabi lagi sa training na critical part of quitting na parang gustong-gusto mo nang bumitaw. Kaya sabi ko nung time na yun, ay hindi, it's a test. Test lang 'to ni Lord sa akin. So kahit feeling ko na parang sobrang down na down ko nun, time na yun, ginawa ko pa rin yung part ko. Sabi ko gagawin ko 'to,
itotodo ko kasi baka mamaya ibigay na ni Lord. Kasi dahil sumuko ako, hindi na nabigay talaga ni Lord sa akin. Kaya sabi ko, tutuloy ako kasi grabe na yung naging sacrifices ko sa negosyo. Hindi biro yung mga pinagdaanan ko in a span of years din na nag-sacrifice ako sa negosyo. Hindi pwedeng susuko ako ng ganun-ganun lang na dahil inisip ko lang yung mga, kumbaga, yung mga negative na tumatakbo sa utak ko nung mga time na yun. And na-realize ko, kulang lang din talaga ako sa training nung mga time na yun. Kaya ako nani-negative kasi kulang ako sa training. Kaya sabi ko, ilalaban ko yung pangarap ko and yes, worth it, mens. Kasi tandaan mo, si Lord, pag dumadating ka na sa point na ganun, sobrang lapit niya na ibigay sa'yo yun. Kasi lagi ko nga sinasabi, kapag yung mga bagay na feeling mo sobrang hirap na ng pinagdadaanan mo, sobrang bigat na bigat ka na, ibig sabihin malapit na ibigay sa'yo ni Lord. Totoo yun, mentors. Kasi kung malaki yung pinagpe-pray mo, malaki din talaga yung challenges na ibibigay niya sa'yo. So, ayun lang, men. So, thank you so much. Thank you so much, Mens. Napakaganda ng iyong sharing. So, guys, pwede kayo magtanong kay Mentor John Ezekiel, ah. This is the only time kaya mag-chat kayo dyan ng question ninyo. Pero habang nagtatype, alam ko may mga tanong sila Mentor Gab. Siguro, second question ko na lang. 'Di ba, nag-decide ka na lang na hatawin si IAM. Ano yung daily method of operation mo, Mens? Or ano yung daily na ginagawa mo bago mo mabunot yung mga alas? Kasi as we all know, si Mentor John Ezekiel, nakabunot kasi yan ng Alaska, no, bago yung buhay niya, no? Si La Mentor Cheryl and yung isa niyang DR na nasa ibang bansa din, kaya nag-suffer siya. So, paano mo sila nakuha, Mens? Paano mo sila nabunot? Saan ka humataw? Thank you so much. Ang mindset ko nung mga time na yun, mens, hataw top earner. Lagi ako nire-remind ni Mentor Aljun that time. 'Di ba kasi mens, nagkaroon ako ng ano, sabi niya sa akin, kailangan ikaw, hataw top earner ka. Alam niyo kasi ako, mens, may ugali ako na sobra akong nagtatanong talaga na nagtatanong. And pinagsasama-sama ko yung mga ideas na yun, na lagi nilang sinasabi na pare-parehas lang, pero may mga, kumbaga may mga madadagdag din talaga ako. Kaya sabi ko, hataw top earner. Yung lagi nilang sinasabi sa akin, mens, na kumbaga, kung gusto mong, yung resulta, kumbaga, kung gusto mong rumisulta ng mabilis, sumataw ka ng mabilis. Kasi nasa sayo siya eh. Laging sinasabi sa akin, nasa sayo siya kung paano mo siya hahatawin. Kung gusto mo mabilis, bilisan mo yung hataw mo. Kung gusto mo mabagal, bagalan mo yung hataw mo. Kaya ako, men, so time na yon, sobrang nag-focus ako sa groups. Wala kasing nagpo-focus sa groups that time. So, kasi, ewan ko, nag-focus ako sa groups nun kasi feeling ko walang gumagawa. Ako lang yung gagawa nun. May ganun ba kayong attitude, men? Na parang feeling mo, yung gagawin mo na yun, wala pang gumagawa. So, ikaw yung gagawa. Kaya nung time na yun, pinukusan ko yung groups ko talaga, mens. Yung sa groups ko na yun, hindi ako nag-invest. I mean, nag-invest ako sa ads, pero mens, kumbaga, nung nag-invest ako sa ads, ang laki ng nagastos ko sa ads. Nag, nag, ano ko ng sa ads, 15,000 ano ko sa ads. Wala naman ako nakuha. Nakuha ko lang silver. Pero wala akong nakuha. Silver lang. Pero ang kailangan ko kasi Jade. So ang naging mindset ko nung time na yun, sabi ko, kailangan ko siyang ano, kumbaga kailangan kong ano pa, hindi ako pwedeng mag-stick doon. Hindi ko pwedeng maging mindset yung ads kasi kung magiging mindset ko yung ads, paano pag nawala yung ads? Ano yung magiging hataw ko? Kumbaga, kung dun lang ako magpo-focus. Kaya sabi ko, nag-ads ako at the same time sinasabay ko yung groups na kahit mens, wala pang nangyayari doon sa groups na yun, tinutuloy-tuloy ko talaga siya, sinisharean ko siya, pinopostan ko siya, araw-araw, sinishare ko sa groups. Doon lumabas sila Cheryl, sila Vicky, lahat doon lumabas. And lagi kong sinasabi, mentors, yung target ko, pag ginagawa ko yung isang bagay, mens, hindi pwedeng hindi ko alam kung ano yung gusto kong mangyari doon. Pag gagawin ko yung bagay, halimbawa gagawa ako ng activity ngayon, ano yung goal ko, bakit ko siya gagawin? Ang goal ko dito, magkaroon ako ng date kung bakit ko siya gagawin. And then, consistent ko lang siyang ginagawa. Hindi ako nagbabago ng activity, nagdadagdag lang ako, pero hindi ako nagbabago. May ganun kasi ako before na parang, halimbawa ako, hindi siya naging effective sa akin, iibahin ko na naman. Iniba ko siya. Parang ginagawa ko. And hindi ako nawawala ng talk everyday. Yun yung isa, hindi ako nawawalan ng talk everyday. Kasabayan kong humataw nun sila, hindi kami nawawalan ng talk everyday. Araw-araw, kahit sobrang ikli na lang ng tulog namin, 2 hours,
mag-aantay yung client, mag-aantay kami, madaling araw, may itotok kami ng alas 5, may itotok kami ng alas 4, tok pa din, alas 3, tok pa din, tulog lang ng onte, gising, magpupunta sa office, magti-training, pagka-uwi, tok pa din. Ganon araw-araw. As in, hanggang sa naging habit na namin siya. Pinapagod namin yung sarili namin kasi ang mindset namin, ngayon lang naman kami mapapagod eh. Kumbaga, ngayon lang namin ibibigay yung todo namin kasi may hinihit kaming target. And that time, nag-hit sila ng Singapore. Ako nag-hit ako ng Mover that time. So, ayun siya, mens. Kumbaga, ang mindset ko, hataw top earner talaga. Kahit hindi ka pa top earner, dapat yung hataw mo pang top earner. Kasi sinabi sa amin noon na lahat ng top earner ngayon, ganun sila humataw noon. Kumbaga, walang ano, kumbaga, walang mercy, no mercy. Kumbaga, hataw talaga. Walang kasamang imo. So, ayun siya, mens. Sa groups ako nag-focus and at the same time po sa ads. Pero mas more on sa groups. Until now, sa groups pa din ako naghahanap ng mapa-prospect, mens. Thank you, Mentor John. Back to Mentor Ann for our last question. Ayan, okay. So, yung question na DOM na tanong na rin ni Mentor Ikay. Ayan, so, ayan, meron pa ba? Ayun, merong question si Mentor Michael Maglinaw. So, anong learning and lessons during your recent expansion, Mens? Ay, nakamute kaya yata. Ayun. So, ako, mens, nung nag-expansion kami sa ano, saan ba yun? Sa Mindanao. Hindi ko na din alam. Nung nag-expansion ako sa Mindanao, mens, alam mo yung ano, kumbaga, in-apply ko lahat ng tinuro sa akin ng mentor ko. Kumbaga, ano siya eh, hindi siya madali. Kumbaga, pero ano, kaya siya. Kaya siya. Kumbaga, nung nagpunta kami doon, nagkakapaan kami ng personality, nagkakapaan kami ng mga ugali, and ako, ano ba yung, ano yung mga naging struggles? Tama ba, mens? Wait Ano lang yung learning and lessons during ah. your Ang learning ko doon, mens, kailangan ready ka emotionally, physically, and mentally. Kailangan ready ka. Sa mga rejection, harap-harapang rejection, dapat ready ka. Dapat ready ka sa mga objection, kaya napaka-importante na alam mo yung negosyo mo. Alam mo yung pasikot-sikot ng negosyo mo. And of course, dapat alam mo magsulat ng pabaliktad kasi na-realize ko, mas effective ang sulat kapag offline. Mas effective ang sulat kapag offline. Kumbaga, pag maramihan, yes, ano siya, kumbaga, perfect siya, yung IBP natin. Pero kung mano-mano siya, sulat. Kailangan, invest ka sa knowledge, sa pagsusulat, ng pabaliktad, yes. Kailangan invest ka doon. Yung kung how to open mind, kung paano ka mag-open mind, especially the ESBI. Alam mo kung paano siya ipapasok. Alam mo kung paano mo, kumbaga, paano mo sasagutin yung objection, paano mo kukunin yung kiliti ng client, para hindi, mayroon ako nakausap doon, sobrang professional niya. Sobrang ano siya, mens. Teacher siya. Tapos major siya ng science. Tapos actually siya about the product. Alam niyo na daw yung product na ganito. Alam niyo. Pero sabi sa akin ng Methodens, ngitian mo lang. And eventually, nakuha natin yung kiliti niya. Oo, nakinig siya sa atin. So, kumbaga, ano siya, ganun siya. Kailangan ready ka mag-talk ng pabaliktad, mag-present, mag-sharing. Kailangan alam mo kung paano dapat ikaw mismo sold out ka sa negosyo mo. Dapat alam mo kung paano ka mag-close ng deal. Tapos at the same time sa gabi, doon ko tinitraining yung mga leader ko. Doon ko sila kinakausap, kinukwentuhan ko sila, tiniti-up ko yung mga top mentor, tiniti-up ko sila yung mga nag-a-achieve dito sa company, kinukwentuhan ko sila, ano pa, pini-Facebook live lahat ng kailangan nilang malaman. And normal doon sa negosyo, doon sa ano, yung ready ka dapat talaga physically kasi araw-araw, oras-oras yung talk namin. Punta sa ganito, 1 hour na biyahe, tas uwi namin yan mga 11, 10 na. And take note, Mindanao yun. So, ayun lang, mens. Pero the rest, thank you Lord, it's a good experience and babalik kami doon. Para at least makapag-build at lumaki rin yung Team Eagles doon sa Mindanao. Mm. So, ayun lang, men. Okay, so thank you